Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po na nakatutok sa atin at mga nasa abroad, magandang araw po sa inyo. Lalo pong manggagalaiti itong si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo kung bakit? Sabi ni Inday, di ba, idadamay niya yung tatay ni PBBM, si Marcos Sr. Ipapahukay niya raw yan. Ha? Ganyan ka-literal ka-coffee ha. Ganyan ka-direkta niya sinabi. Ipapahukay niya yung bangkay ni Marcos Sr. at ipapatapon niya sa West Philippine Sea. Matagal niya na sinabi yan ka-coffee. Ilang linggo niya nang sinasabi yan. Last week ata niya sinabi yan. Si PBBM kanina nagsalita na. At magugulat ka sa sagot ni PBBM. Actually, hindi naman magugulat, no? Expected naman natin ito kay PBBM. Hindi naman patola yan si PBBM eh. Hindi naman basto si PBBM tulad ni Digong na pumapatol, lalo na sa mga babae, no? Hindi naman si PBBM katulad ni Harry Roque na madaldal na taklesa. Si PBBM, hindi siya nagbigay ng komento doon sa sinasabi ni Inday Sara Duterte na ipapahukay yung bangkay ng tatay niya. Diyan nang gagalaiti yung mga DDS. Diyan nang gagalaiti sila Sara Duterte kasi hindi sila pinapatulan. Mamamatay yung issue eh. Di ba? Hindi mapag-uusapan yung issue, hindi na naman sila relevant. Pahiyang-pahiya sila dyan. Marcos maintains silence on Sara Duterte's tirades. According po dito ka-coffee sa headline ng Philippine Star. Ayaw nila yan. Kasi gusto nila lagi magre-react si PBBM. Si PBBM gusto na rin tahimik eh. Siyempre yung media, siyempre opportunity na nila. Kanina, di ba, nagpunta si PBBM dyan sa libingan ng mga bayani and nagkaroon po ng chance interview, itinanong nila si PBBM, ano yung reaction niya doon sa sinasabi ni Sara Duterte na ipapahukay yung tatay niya. Kasi kung tutuusin, di ba, kung ikaw yung pamilya, tapos sasabihin ka na yung yumao mong kamag-anak, ipapahukay dyan, itatatapon, ang common reaction dyan, ang expected reaction dyan, magagalit ka doon sa nagsabi na yan, di ba? Magre-react ka. Si PBBM, iba. Kalmado si PBBM. At ayaw niya na itong tumindi, itong alitan o kung ano man yan, o nire-respeto niya itong si Inday Sara Duterte, hindi dahil siya babae, hindi dahil vice-presidente siya, para matigil na rin po itong issue na yan. At napapahiya sila dyan. Sino nagmumukhang masama dyan? Hindi si Sara Duterte, hindi si PBBM. President Marcos Jr. continues to deflect questions about Vice President Sara Duterte's inflammatory remarks. Grabe yung description dito ng Philippine Star. Inflammatory remarks against him and his family, maintaining his silence for over 2 weeks now since his former running mate held her controversial press conference. Ayan, 2 weeks na pala ka-coffee yung nakalilipas matapos po itong mahaba na no-holds-barred press conference ni Sara Duterte. Marcos on Friday, ngayong araw po yan, November 1, visited the tomb of his father, ousted President Ferdinand Marcos Sr. at the libingan ng mga bayani dyan po sa Taguig. Actually, maganda naman yung celebration ka-coffee. Hindi naman celebration. Paggunita ka-coffee, unang-undas kasi nagkaroon po ng misa dyan and may mga supporters din po ang ating dating presidente na nandiyan dyan po, nagbigay din ng talumpati si PBBM. At nung lumapit na ang media, tinanong ang presidente ng media, when asked by reporters about Duterte's remarks about exhuming his father's remains to toss into the West Philippine Sea, he said, "I'd rather not." Ayun! Ano ito eh, kung si Inday Sara Duterte, ang alam lang lagi no comment, si PBBM may ibang terms. I'd rather not. Di ba? Mas pipiliin kung wag na lang magkomento. Almost the same meaning yan, no comment, pero mas magandang version lang itong kay PBBM. I'd rather not. Para tumigil na rin itong issue. E di wala na silang maibabato, wala na naman silang kung ano-anong sasabihin at ipapamedya o statement na ilalabas nila. Hindi na nagkomento si PBBM dyan eh. Kung tutusin, siya yung inaapi dyan eh. Hindi na siya nagkomento dyan. O para matigil na yan. Sige, gusto nyo yan ha. Mga DDS, Inday Sara Duterte, gusto nyo yan. O sige, hindi na lang ako magkomento para mapahiya kayo dyan. Diba? This marks another refusal from the president to respond to Duterte's latest confrontational statements. Ayan, napapansin na ni Philstar na hindi nagre-respond si PBBM. May natatandaan din ako ka-coffee. Parang sinabi din ni PBBM yan. I'm not sure lang kung anong event yan. Nasabi niya, this will be the last time na magkukomento siya. Hindi ko alam kung naaalala ninyo yan, pero mayroon tayong na-discuss niyan eh. Na parang,
sure lang ka-coffee sa exact terms sa sinabi ni PBBM. But ang understanding ko doon, this will be the last time na magbibigay ako ng komento patungkol dito sa mga patutsada, patungkol dito sa mga birada ng mga Duterte, ng mga DDS laban sa kanya. So yan, pinapanindigan ni PBBM para matigil na rin yan, ka-coffee, itong issue na yan. Sila naman nagmumukhang kawawa dyan eh. Sila nagmumukhang kahiya-hiya sila dyan. O, napansin ng Philstory, this marks another refusal from the President to respond to Duterte's latest confrontational statements during her press conference on October 18. During the freewheeling press conference, Duterte spent around 2 hours. Biruin mo ha. 2 oras, napakahaba naman yung oras na yan. Pero sa pagresponde sa mga nabiktima ng bagyo, ng kalamidad, hindi mo makita si Inday. Pero nagpapa-press con ng 2 oras. Diyan mo makikita talaga kung anong klaseng tao itong si Sara. Diba? Press con, 2 oras. Pag namamigay man lang ng relief, hindi mo siya makita. Yes, nagbigay yung opisina niya. Sasabihin ng mga DDS nagbigay naman yung mga staff niya. Importante pa rin yung presensya mo doon. Magpaabot ka man lang ng tulong. Kasi previously, ang nakikita sa'yo tuwing may kalamidad, nag-a-abroad. Hindi na, remember, napakalakas ng bagyo na yun Lumipad ng Germany. Hindi mala nakatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Sabi niya, andyan naman yung mga tao ko. Hindi, iba pa rin yung ikaw. Tumulong ka pa rin. Si PBBM nga na presidente, tumutulong Nagpupunta sa ground, namimigay ng ayuda, namimigay ng tulong. Alam naman natin na kaya ng mga tao yan, pero iba pa rin yung ibig sabihin kapag nandoon yung presence mo. Makita ka lang ng mga tao Kahit pa paano, makatulong na rin yan sa kanila Ito wala May press con 2 oras, pero yung tumulong sa mga sakuna, di mo makikita itong si Inday Sara Duterte. Duterte spent around 2 hours airing grievances against the administration and Marcos's supposed incapacity to lead the country. Biruin mo ha, hindi raw po kaya ni PBBM na pamunuan ng bansa. Pero siya reklamo ng reklamo. At tanong dyan, tumutulong ba siya? Diba? Reklamo ka ng reklamo sa gobyerno, reklamo ka ng reklamo sa administrasyon. Ang malaking tanong dyan, tumutulong ka ba? Para ma-address itong mga problema. Baka puro reklamo ka lang. Diba? Sinimulan nyo yan ng maisog puro reklamo lang kayo dyan. Baka nakakalimutan ni Sara na parte siya ng gobyerno. Nakakalimutan niya siguro yan na vice presidente siya. Pasahod siya ng taong bayan. Magkano sahod niya? Pangalawa sa pinakamataas na sahod sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, sunod sa presidente. Ang vice presidente, pero hindi mo maramdaman. Puro banat pa sa gobyerno. Parte ka ng gobyerno Kung palpak ang gobyerno, palpak ka din. Bahagi ka nun puro kayo bira Hindi daw kayang pamunuan ni PBBM ang bansa. Wow, siya kaya. Nahiya naman kami sa inyo. Coming from her, sa kanya pa manggagaling talaga na hindi raw po kayang pamunuan ni PBBM yung bansa natin. Kaya siya maraming reklamo. Kaya siya nagpa-press ko ng 2 hours. Iba rin talaga itong si Inday. During the conference, Duterte recounted telling Senator Amy Marcos she would exhume the late president's remains and throw them into the West Philippine Sea if political attacks against her continued. Si PBBM ba yung bumibira sa inyo? Hindi Mga supporters ni PBBM yung bumibira sa inyo. Duterte also revealed she had once wanted to cut off his head. Diba? Puputulan niya raw ng leeg si PBBM after Marcos allegedly humiliated a student who asked for his watch as a graduation gift earlier this year. She went further by explicitly saying Marcos doesn't know how to be a president. Kapal na mukha. Ibang-iba ka dito madam Ikaw na. Ikaw na, the best ka. When asked about these statements at the Philippine Coast Guard's anniversary event on October 22, Marcos only responded with a smile. Tama! Huwag mo na sagutin yan. Kaya hindi tumitigil yung mga DDS Hindi tumitigil yung kampo ni Sara Duterte kakabirada kay PBBM kasi hindi sila sinasagot Hindi sila pinapatulan. Una, ngumiti lang si PBBM. Kanina, I'd rather not. Di ba? Tinanong siya kung magbibigay siya ba ng komento, ano masasabi niya. Sabi niya, I'd rather not. Gentleman, ang presidente. Kayo, bastos. Bastos kayo. Kaya pikon na pikon sila kasi total opposite ito ni Digong. Si Digong, bastos ng bunganga di ba? Kung ano sasabihin kay Lene Robredo, sa kung sino pa, kahit babae, Santo Papa, ang Diyos, o kung ano-ano pa sasabihin. Rude ngayon, total opposite si PBBM, kaya nanggagalaiti sila. Ano gusto nyo? Gayahin ni PBBM yung style ni Digong. Naku po, napahamak tayo niyan.
Duterte's unprecedented public attacks have drawn criticism from administration allies. Senate President mismo, si Senate President Chis Escudero, called her statements unbecoming. Si Escudero na yan ha, si Escudero na yan. Baka sabihin nyo, binayaran din si Escudero. Unbecoming naman talaga. Yung sinasabi ni Inday Sara Duterte, yung mga statements niya, unbecoming of a vice president. Vice Presidente ka o, tapos ganyang kakabastos magsalita. While Senate Minority Leader Coco Pimentel described them as unusual for the country's second highest official. Oh, Coco Pimentel na yan. Baka sabihin nyo, lumipat na rin ang bakod si Coco Pimentel. Minority yan ka-coffee. Unusual for the country's second highest official. Sino ba naman matinong tao magsasabi na puputulan niya ng leeg si PBBM at magpapahukay siya ng bangkay at itatapon sa West Philippine Sea kung hindi ba naman siya may problema. Public bickering between the camps of the country's two highest officials who ran under the wildly popular Uniteam coalition in the 2022 elections escalated after Congress refused to grant Duterte's request for confidential funds in 2023. Hindi ba nakakahiya kay Inday yan? Ang lumalabas sa mga balita, kaya naggagalit itong mga DDS, naggagalit si Inday dahil hindi na ibigay yung hinihingi niya confidential funds. Di ba nakakahiya sa kanya yan? Para siyang nanghingi ng baon, nanghingi siya ng salapi at hindi siya binigyan, ayun, nag-urmentado. Ganyan ang dating sa akin yan. Ganyan din ang dating sa mga balita kung babasahin niyo yung mga balita sa mga pahayagan. Nag-uurmentado itong si Sara Duterte dahil hindi binigyan ng confidential funds ng Kongreso. Bakit mo bibigyan? Hindi nga ginastos ng tama nang binigyan siya Hindi nga may paliwanag kung paano niya ginastos. Tama ba yung paggastos niya o mali? Sabi ng COA, mali. Commission on Audit na yung nagsasabi, hindi naging tama yung kanyang paggastos. Illegal ang paggastos ng confidential funds na ibinigay sa kanya. Tapos ngayon, ang hihingi, bibigyan mo pa ba? Bakit mo pa bibigyan? Buti ko sarili mong pera yan. Pera ng taong bayan dyan, accountable siya dyan. Yun! Kaya nang gagalaiti itong si Inday. Kasi di nabigyan ng budget Confidential funds, yung ibang budget ng opisina niya, binigay pa rin naman Yun nga lang, yung confidential funds, wala. Talaga itong mga tao na ito, oo. Isa pa ngayong gabi lang, ka-coffee, bago tayo sumalang, si Harry Roque may bago na namang patutsada. Isa pa to. Pugante rin ito sa batas, nagtatago rin itong si Harry Roque, guni-guni daw. Sabi ni Attorney Harry Roque, Raquel ba ito, ano? Yung mga pinagsasasabi ni PBBM, guni-guni daw, sinabay niya ngayong undas. Ano daw itong mga guni-guni na ito? Sabi ni Harry Roque, click laugh emoji and share if you agree na guni-guni lang ito ni PBBM. Marcos, government doing good in addressing hunger. Hindi nila matanggap yan ng mga DDS na nababawasan yung bilang ng mga naghihirap o ng nagugutom in particular. Guni-guni lang daw yan. Sabi pa, Palacio, sabi ng Palas, Philippines safer under Marcos. Guni-guni lang din daw yan. Yan yung totoo. Kayo yung totoo. Ganyan ba lagi yan? Yung sasabihin nyo yung totoo. Si Digong lagi ang totoo at sasabihin ni PBBM lahat ay mali. Dahil kayo ang totoo. Sabi ng mga DDS kasi, mga supporters ni Digong, hindi raw safe ngayon. Unlike nung panahon ni Digong, safe. Talaga ba? Panahon ni Digong, hawak ka na ng pulis, machuchugi ka, palalabasing ng laban ka, safe ba yon? Napahiya kasi sila kasi may figures na inilalabas, may ebidensya kayo dapat na ipapakita. Kung sila sabi nyo hindi safe ngayon, magpakita kayo ng ebidensya. Yung gobyerno may pinapakitang ebidensya Remulla hails PNP's crime rate dropped 62% under Marcos administration. Bumaba yung bilang ng krimen ng 62% under this administration. Tapos sasabihin nyo, mas safe nung panahon ni Digong. Talaga ba? Philippines crime rate dropped 62% during the first 2 years of the Marcos administration, the DILG said Thursday. In a statement, DILG Secretary John Vic Remulla said the Philippine National Police recorded 83,059 incidents from July 1, 2022 to July 28, 2024, way lower compared to 217,830 incidents reported in the same period from 2016 to 2018. Ano yung sinasabi nyo na mas safe? DDS. Panahon ni Digong first 2 years, 217,000. Panahon ni PBBM, first 2 years, 83,000 lang. May nababalitaan ka ba ng laban nga sa pulisya ngayon? Di ba wala?
May nabalitaan ka ba? Kung wala ko nababalitaan na nahawak na ng pulis, bigla nang laban. Panahon ni Digong, hawak na ng pulis, namamatay. Oh, nanlalaban. Paano? Utos ni Digong eh. I-encourage ninyo na ilabas ang baril, manlaban at barilin sa ulo. Imbis na warning shot, binaril sa ulo. Tama ba yon? Remulla also cited the PNP's crime clearance efficiency rate and crime solution efficiency rate, which improved at 27% and 10% respectively. Oh, ano kayo ngayon? Paano niyo papaliwanag yan? The DILG chief lauded the police force for these achievements, which he said were reached through hard work and dedication of law enforcement officers across the country. At suporta din ng gobyerno. These significant feats are a testament to the unrelenting commitment of the PNP to continuously serve and protect the public from criminality and lawlessness, sabi po ni Remulla. Noon, walang batas eh. Ang batas sila eh. Si Digong ang batas eh. O, utos ko sa inyo, tsugiin nyo. Pag natsugi nyo, ayan, may reward kayo. Si Sandra, ano pangalan yan? Si ano mismo? Si Sandra, si Garma mismo, ng PCO ang nagsabi, ng PCSO. May reward system nag-i-exist, pinaturn doon sa Davao. Oh, ano kayo ngayon, mga DDS? Nako, tumigil na nga kayo. Tumigil na kayo, maghintay kayo ng term ninyo. Kung mananalo kayo sa 2028, dyan kayo mag-ingay, pero wag ngayon. Kay PBBM time ngayon eh, respeto naman kayo. Masyado kayong excited eh. Manalo kayo sa pagka-presidente in 2028, hindi kayo na maghari. Wag ngayon, si PBBM ngayon eh. Wag na kayo munang papansin ngayon, hindi kayo relevant ngayon. O siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa YouTube po kayo, baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube, i-click lang po yung subscribe at yung notification icon, i-click nyo na rin po yan. At kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang din, please like and follow. At kung may comments kayo, may gusto kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section. Welcome naman po kayo dyan magkomento. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!